Magandang araw mga kasiyasat. Ngayon ay tutungo tayo sa Maragondon upang siyasatin ang naging buhay at kamatayan ni Gat Andres Bonifacio. Samahan niyo akong lakbayin at siyasatin ang natatanging kasaysayan ng Maragondon, Cavite. Ako po si Jabs at welcome po sa aking channel. Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating gunutan, ang mga punot halaman, bakit kailangang lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, may babalik bang kahapon? Si Andres Bonifacio ay tinaguriang ama ng Rebolusyong Pilipino laban sa Espanya. Kilala rin siya bilang ama ng Katipunan, isang lihim na revolusyonaryong lipunan na itinatag noong 1892. At ang layunin ay makuha ang kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya sa pamamagitan ng isang revolusyon. Ipinanganak si Bonifacio sa Tondo, Maynila noong November 30, 1863. Siya ay nagmula sa mahirap na pamilya. Gayunpaman, salungat sa popular na paniniwala, ang kanyang pamilya ay hindi masyadong mahirap. Ang kanyang ama na si Santiago Bonifacio ay isang lokal na politiko na pansamantalang nagsilbi bilang punong tenyente ng municipal mayor. Nang maglaon, binuhay niya ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa iba't ibang mga kakayanan tulad ng pananahi at pagpapatakbo ng serbisyo ng ferry sa Ilog Pasig. Ang kanyang ina naman ay si Catalina de Castro, isang mestisang Chino na nagtatrabaho bilang isang supervisor sa isang pabrika ng sigarilyo. Si Andres ay ang panganay sa 6 na anak ng kanyang mga magulang. Siya ay may 5 kapatid na pinangalanang Procopio de Castro Bonifacio, Espiradiona Bonifacio Distrito, Trocadio de Castro Bonifacio, Maxima de Castro Bonifacio at Seracio de Castro. Sa murang edad ni Andres, nagkasakit ang kanyang ama ng tuberculosis kaya napilitan siyang uminto sa pagtatrabaho. Namatay ang kanyang ama noong halos 13 taong gulang pa lamang si Andres. Makalipas ang 1 taon, pumanaw din ang kanyang ina dahil sa parehong sakit. Pagkatapos nito, nasa 14 na taong gulang na si Andres nang napilitan siyang alagaan ang kanyang mga nakababatang kapatid. Noong mga 1877 hanggang 1878, huminto si Andres sa pag-aaral upang kumita ng kanyang ikabubuhay. Gayunpaman, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral ng pribado. Nagbabasa siya ng mga libro sa paksa tulad ng Rebolusyong Pranses at mga talambuhay ng mga pangulo ng United States at iba pa na inilathala sa wikang Espanyol at Tagalog. Noong 1892, ganap siyang nasangkot sa mga kilusang nasyonalista. Naging isa siya sa mga co-founder ng La Liga Filipina na formal na itinatag ni Jose Rizal noong ika-3 ng Hulyo. Ang organisasyon ay nananawagan para sa reforma ng kolonyal na pamahalaan ng Espanya sa pamamagitan ng mapayapang paraan. Di nagtagal, matapos ang unang pagpupulong ng grupo, inaresto ng mga otoridad ng Espanya si Dr. Jose Rizal noong ika-7 ng Hulyo 1892. Inihayag na siya ay papatapon sa dapitan sa Mindanao. Sa mismong gabing binalita ang pagpapatapon kay Rizal, si Bonifacio ay nagtatag ng isang lihim na organisasyon na tinatawag na Katipunan. Kasama sila Ladislao Liwa, Teodoro Plata at Deodato Arellano. At dito nabuo ang kataas-taasang kagalang-galangan Katipunan ng mga Anak ng Bayan o KKK na may ibig sabihin na highest and most respected society of the country's children. Kasama ng co-founding ng Katipunan, muling binuhay ni Bonifacio ang La Liga Filipina. Ngunit sa lalong madaling panahon ay pinutol niya ang ugnayan sa huling organisasyon dahil sa mga pagkakaiba sa ideolohiya. Nagsimula siyang tumuon sa KKK na dahan-dahang ngunit patuloy na lumalawak sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga kabanata sa iba't ibang lalawigan.
Si Bonifacio ay unang nagsilbi bilang comptroller ng samahan at pagkatapos ay bilang piskal noong 1895. Siya ay nahalal na presidente supremo ng lipunan. Di nagtagal nagsimula na siyang palawakin at padamihin ang miyembro ng katipunan. Noong huling bahagi ng Agosto 1896, nag-organisa si Andres Bonifacio ng isang mass gathering sa Caloocan. Dito sinimulan niya ang revolusyon sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanilang mga personal na dokumento ng pagkakakilanlan o mga sedula. Hudyat ng kanilang pagtanggi na magbayad ng buwis sa ilalim ng pamamahala ng Espanyol. Kalaunan, ang kaganapan ay nakilala bilang Cry of Balintawak o Cry of Pugadlawin. Pagkatapos ay inorganisa ni Bonifacio ang katipunan ng isang bukas na de facto na revolusyonaryong gobyerno na tinatawag ang bansa bilang Haring Bayang Katagalugan o Republika ng Tagalog noong Agosto 23, 1896. Idiniklara niya ang kalayaan mula sa Espanya na pinangalanan ng kanyang sarili na Pangulo at Commander-in-Chief ng revolusyonaryong pamahalaan. Noong August 28, 1896, nagpalabas siya ng isang proklamasyon na nananawagan para sa lahat ng bayan na bumangon ng sabay-sabay at salakayin ng Maynila. Siya mismo ang nanguna sa pag-atake sa San Juan del Monte na may layuning makuha ang Metro Water Station at ang powder magazine noong August 30. Noong November 7, 1896, pinamunuan niya ang pag-atake sa Marikina, Montalban at San Mateo. Bagamat sa una ay nagtagumpay siya sa pagtataboy sa mga Kastila sa mga bayang ito, kalaunan ay nawala ang mga pwesto na ito at nagpasyang lumipat sa Cavite kung saan nagkaroon ng kaguluhan sa pagitan ng dalawang grupo. Ang mga mandirigma sa Cavite ay nahahati sa dalawang paksyon, magdalo sa paumuno ni General Emilio Aguinaldo at magdiwang sa paumuno ng kamag-anak ni Andres Bonifacio na si Mariano Alvarez. Nang makarating si Bonifacio sa Cavite, si Aguinaldo na mas matagumpay sa militar at kabilang sa isang mayamang pamilya ay nagsimulang hamunin siya sa iba't ibang mga bagay. Ang unang pagpupulong sa Imos ay hindi naging matagumpay, kaya't nagpasya silang magpulong sa Tejeros noong March 22, 1897 at magdaos ng halalan upang maayos ang usapin ng pamamahala sa loob ng katipunan. Sa halalang ito ay nanalo si Emilio Aguinaldo na naging Pangulo ng bagong Republika ng Pilipinas. Samantalang si Bonifacio ay tumanggap ng pangalawang pinakamataas na bilang ng mga boto. Sa bisa nito, siya ay dapat na maging vice-presidente. Ngunit siya ay tinalaga sa posisyon ng kalihim na panloob na isa sa pinakamababang posisyon. Dahil si Bonifacio ay walang anumang degree sa universidad, kwinestyon ni Daniel Terona ang kanyang pagiging karapat-dapat sa trabaho bilang kalihim ng panloob. Dahil sa kahihiyan, inilabas ni Bonifacio ang kanyang baril para barilin si Terona, ngunit napigilan ito. Kalaunan ay binuwag niya ang kapulungan at idineklara ang resulta na walang bisa. Sa naik, si Andres Bonifacio at ang kanyang kapatid na si Procopio ay nilitis para sa pagtataksil at sedisyon laban sa revolusyonaryong gobyerno, gayon din sa pagtatangkang patayin si Aguinaldo. Ang mga huwes ay ganap na binuo ng mga tauhan ni Aguinaldo, gayon din ang kanyang abogado sa depensa na kumilos na mas katulad ng taga-usig. Sa pagsisimula ng paglilitis kay Bonifacio, ang kanyang abogado sa depensa sa halip na ipagtanggol siya ay kinumpirma pa ang kanyang pagkakasala. Hindi pinayagan si Bonifacio na harapin ang mga testigo. Sa makatuwid, sa kabila ng hindi sapat na patunay ng kanyang pagkakasala, siya at ang kanyang kapatid ay hinatulan ng kamatayan ng isang firing squad. Noong May 8, 1897, binago ni Pangulong Aguinaldo ang sentensya ng kamatayan sa deportasyon sa isang liblib na isla sa malapit. Ngunit nang mahikayat ng kanyang mga general na bawiin ang utos, sa huli ay nilagdaan niya ang hatol na kamatayan. Noong May 10, 1897, dinala ang magkapatid na Bonifacio sa bundok Magpatong, malapit sa bundok Buntis sa Maragondong, kung saan natapos ang kanilang buhay sa kapwa nila Pilipino.
Grabe din to. Ibang klase. Kaya hindi rin pala masyadong pupuntahin kasi medyo ano rin, pangit din yung daan. Ngayon ay ilog. Ganda ng ilog, oh, linis, oh. Linis ng ilog. Okay. So malayo-layo pa. Ayos, ah. Bawal pumunta dito, may namatay na dito. Okay. Doon ba yung Aguinaldo Shrine, te? Akyat pa? Sira-sira pala yung daan, ano? Akyat pa po? Malayo pa? Malayo pa doon, pabantay. Salamat po. Ay, Aguinaldo siya, Bonifacio. Aguinaldo siya yung nasasabi ko, Bonifacio Shrine nga ako pupunta. Ang bihira. Grabe. Dito may gate. Pasok ako dito. Ito may gwardiya. Sir, good morning. Papunta po akong Bonifacio Shrine. Ano naman, sir? Palag na lang po. Malayo pa po rito? Malapit ako. Pagkilagay na lang address natin. 929. Diretso lang, sir? Opo, kalawa lang kayo. Okay. Bali dalawa may dito sa ano, yung parang ganito, sir. Tulay? Hindi, ito. Ay, itong gate? Kaya mayroon paro doon na nakatalo siguro yung bukas. Kasi dahil doon ang truck yun eh. Dito kayo dito sa kaliwa. Yung bukas lang? Basta dito yun ito. Diretso lang. Sige, sir, thank you po. May tao naman dun, no? Meron, may bata doon. Okay. May gwardiya. Salamat. Ito lang yung spinto. Ayos sa mga dito. Okay. Yun. Medyo malayo-layo pa galing dun sa gate. Pero maganda rito, oh. May kabayo, may farm, may ano, may bakahan. Maganda yung lugar. Pero syempre, madadanas mo muna yung mga daan papunta sa Bonifacio Shrine. Medyo hindi maganda yung daan. Baku-baku talaga siya. Okay. Yun, oh, putik-putik. Dito may putikan, no? Wag daw dyan dumaan, diretso lang daw. So imagine, no, nung dinadala si Bonifacio papunta rito sa kasulok-sulukan ng gubat, katakot-takot din, nahirap yung dinanas niya kasi may sugat na siya at that time, di ba? Tapos
Eh hindi rin naman pa to yung daanan noon, malamang masukal talaga yung daanan nila. Grabe rin pala ang hirap na dinaanas ni Bonifacio. Hindi lang natin naitanong kanina kung ito ba'y pribado na o government property, kasi may mga ano dito, baka mga alaga ng mga pribadong tao. Tumakbo siya. Ang maganda ng lugar, no? Napakaraming puno. Buhay na buhay pa yung environment dito, saka yung ecology niya. Ito, simento na. Grabe, yung cellphone ko inabot na likabok. It's 9:32 mga kasiyasat, at from our home sa San Jose del Monte, Bulacan, ay nakarating din tayo rito sa Bonifacio Shrine. Malapit-lapit na, 9:32 na siya. Yun, dahil baka diretso lang daw tayo sa dulo. Nakakatuwa, no? May mga kabayo, may baka. Para na rin siyang isang farm or hacienda rito. Yun, may tulay. Siguro ito na yun. Ay, okay, ito. So pagpasok mo, meron siya doon parang pavilion. Ikot tayo. So ito na yung shrine. So dito may pavilion. Yan. Maganda naman. Uy, sarado pala. May kuryente. Ganda yung lugar, no? Ikot tayo dito. Dito na tayo magparada. Yun. Grabe. Okay, good morning mga kasiyasa at magandang buhay sa inyo. At nandito naman tayo ngayon sa Maragondon, Cavite. At pinuntahan natin ang lugar kung saan ay sinasabing binaril o namatay si Andres Bonifacio. Dito sa bundok Nagpatong, Maragondon, Cavite. Ito yung kanyang shrine dito sa Maragondon. Yung nakikita nyo. Makikita nyo yung bakas nung alaala, yung kanyang paghihirap na dinanas nung dinala siya rito sa bundok na ito, kasama yung kanyang kapatid. Okay naman yung shrine niya, no? Pero syempre parang sa katagalan hindi na masyadong siguro kulang sa tao. Medyo, tsaka yung mga puno rin eh napakaraming dahon, kaya pumabagsak din dito. Lawak ng lugar, ano? Kanina nakausap ko yung isa sa caretaker dito. Itong lugar daw na to is hindi nila alam kung dito ba binaril o dito namatay si Bonifacio. Magkahiwalay daw kasi yung nangyari. Pero yun ang sisiyasatin natin kung totoo nga na dito siya namatay. At dito siya, kaya siya ginawa ng shrine dito. Sineselebrate natin yung araw ni Bonifacio, kaarawan, hindi yung kanyang mismong kamatayan, dahil hindi rin nakita yung buto ni Bonifacio o yung labi ni Bonifacio. Yung sa mga historian is dinala yun doon sa may National Museum na dati siyang isang government office.
nung panahon ng gera kasama siya sa naging abo doon, kaya hindi na nakita muli yung buto ni Bonifacio. So anong meron kaya rito sa likod? Inaayos nila, bronze yung gamit dyan. So dito may nakita akong tulay, napakaganda ng tulay. Ako kasama rin siguro siya rito sa park na ito. Ayun, may tulay. May ilog din dyan sa paligid na yan. So may dati siyang daanan dun. Yun, may ilog. Tahimik yung lugar kasi sa pinakalooban pa siya. Tsaka medyo, kung ikaw isasadyain mo galing kang Maynila, medyo mahihirapan ng yung sasakyan dahil nga dun sa dinaanan natin kanina. Di lang tayo nakapagpalipad ng drone, pero maganda tong lugar na to kung nakapag drone tayo. So ang laki ng puno, malaki na rin siya, siguro daang taon. Ikutin pa natin. Dito may makikita kayong parang pavilion. May mga ilaw pa siya, nakabukas pa yung ilaw niya. So sarado na. Siguro may restaurant dito or CR. Ito, lawak ng lugar. Mga kabayo rin. So ito, nire-restore nila. Ganda, wow. Yun yung chandelier, So under renovation pala itong lugar na to. Tapos sa likod is may swimming pool. So inaayos pa. Babalik siguro yung turista rito pagdating ng araw, kasi nililinis pa nila. Maganda rin yung lugar. Meron pa siyang banaba tree, Alright, yun lang mga kasiyasat. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin dito sa Maragondon, Cavite, especially dito sa Andres Bonifacio Shrine. At naway may natutunan kayo sa aking vlog na ito. At sa mga bago pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe para na rin updated kayo sa aking mga video. Ako po uli si Jobs at maraming salamat po. Bye bye. Lumilipas